Ngayong araw na to ay lilibutin at aalamin natin kung ano nga ba ang istorya ng makasaysayang tulay na ito. Ito daw ay tinatawag na na Malagonlong Bridge. 'Yon. Medyo bulol ako, sorry sa pagkakabanggit. And ito ay tinataya na bridge pa Damaka River And itong hinahawakan ko ngayon ay adobe. And may limestone pa, ito limestone, then molasses na. Ito yung POV pagka nasa ka ng bridge. Then try natin mamaya yung POV na nasa ilalim ng bridge. Guys, itong tinatapakan ko ngayon ay makalumang bridge, no? Ito yung bridge na na Spanish colonial era pa, mga bantay, sila so dito. So itong bridge na to nasa siya, Spanish colonial period, no? Nasa 1840 to 1850, no? Maisip mo rito kung ginamit ito sa sa El Fili, sa Noli, kung paano nasama tong lugar na to, no? Ganda rin ang ambience, oh. Wow! Pakalalim nito. Ay mga na rin, sulat-sulat na rin dito. Butas dito. Nga, try natin. Yeah. Kung anong view. Woo! Happy. Pwede ito pag-shootingan ng mga mga pelikula. Pwede siya maging spot. Kahit itong scene lang yung bridge. Kunwari yung scene na sa Spider-Man, no, si Mary Jane may pag-break kay Peter Parker. It's not working. You and me. Aray ko! Ito ay ang Puente de Malagonlong o mas kilalang Malagonlong Bridge at dito matatagpuan sa Tayabas, Quezon. Kilala ito bilang pinakamahabang tulay na bato sa panahon ng Espanyol at ito'y ginawa ni Don Julian S. Francisco at pinangasiwaan ni Antonio Mateos noong 1840 at natapos noong 1850. Inilalaban ito na makasama sa UNESCO, ngunit sa ginawa na bagong tulay, pinapasama na lamang ito sa National Cultural Treasure noong August 12, 2011. Na-feature na rin ito sa dokumentaryo ni Cara David at ibang pelikula tulad ng Kumbursa, Ang Tulay ng Sebastian at iba pa. Ang tulay na ito ay ginagamitan ng mahigit libo-libong adobe, molasses, itlog, at apo. Malamang sa malamang ay nagtataka kayo kung paano nagawa ito, sapagkat wala pa makinarya at semento noon. Habang tayo ay nasa kamay ng mga Kastila, ito ay sa pilitan na paggawa sa ating mga ninuno at mahigit 10 taon nila itong trinabaho mano-mano. Ayun siya, guys. Ito yung POV niya sa ilalim. Ay sa gilid na baba. Ayan. Parang anytime may lalabas na na Espanyol, hahanapan ka nung hahanapan ka ng sedula. Isa-isahin ko muna bawat tulong. So, ito natin yung ilalim ng bridge, no? Ito mahirap dito yung mga bato masakit. Pero in fairness, malinis siya, guys. Nakikita nyo yung pwede nyo pagkumpara. Ito yung bago, ito yung luma, no? So ito yung POV sa ilalim ng Malagondon Bridge. Yan. Yan siya. Then yeah, nakatap. Tingin ko malalim na to.
Ayan siya. Grabe. May pala sila. Balik tayo, may tao dun. Malalim yan tol ah. Oo, tol. Ingat. Oh, takot. So ayun guys. Ito na yung POV ng baba. At hanggang dito na lang ang aking makakaya. Si Josh, pupunta pa siya ron. Panoorin na lang sa video niya. Ako, mag-enjoy na ako dito. Maliligo pa kami. Ayun yung POV sa baba at sa POV sa taas. And yung history niyan. And nakakatuwa lang kasi may na-preserve na nung lugar na to. At kung nakita yung intro kanina na nagla-log-in, para sa mga turista yun. Kung ilan ng mga pupunta rito, kung mga taga saan. And yun, may nag-preserve na talaga ng tulay na to. Laking tuwa ang aking naramdaman nung ito'y aking napuntahan. Namangha sa pagkakagawa at napapabalik tanaw sa aking nakikita. Mari dito sila na ay magtagpo ni Simon, yung babae. Kinagagalak namin mga turista na masilayan ang pagpapalaga sa lugar kahit na may nagtangka. Ilang lindol at bahama ng dumaan ay hanggang ngayon nananatili pa ring matatag ang tulay ng Puente de Malagondong.